at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah, ang Allah ay naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan, nandun niya yung si Jesus sa second heaven. Pangalawang bahagdan ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus, buhay. Kaya naman sa paniniwala ng mga Muslim, walang ibang propetang muling babalik maliban kay Jesus Christ. Bakit? Dahil siya'y buhay. Kaya para sa atin mga tagapakinig na hindi pa mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Bakit? Buhay siya, kaya siya kailangan bumalik. Mga mahal na tagapakinig, huwag kayong maniniwala na sa panahon natin ngayon, may patay at may kakayahang bumalik. No. Ilan nga ba ang bahagi ng langit? Ang sinasabi ng mga hentil, naglikha ang Diyos ng bagong 7 kalangitan upang si Jesus ay iakyat sa pangalawang kalangitan. Ito ang mga haka-hakang kaisipan lamang. Kung sa Diyos ka makinig, siguradong malalaman mo ito kapatid. Ang katotohanan, kung naglikha nga ang Diyos ng bagong 7 kalangitan sa panahon ni Jesus. Bago natin talakayin kung totoo bang naglikha ang Diyos ng 7 kalangitan, at kung totoo rin na si Jesus ay nasa pangalawang kalangitan, talakayin muna natin kung ilan nga ang bahagi ng mga kalangitan upang maalaman ng mga hentil, ang mga hindi pa nakakaalam kung ilan ang bahagi ng kalangitan. Kapatid, makinig kang mabuti, upang maisip mo, na ikaw ay dinaya lang ng huwad na propeta na inyong pinakikinggan at pinaniniwalaan. Mga kapatid, ang kalangitan ay 3 bahagi lamang. Ito ang unang langit, ang langit ng mga langit. Ito ang luklukan ng Diyos, kung saan naruroon ang di mabilang ng mga hukbo ng mga anghel. At ito ang pangalawang langit, ay ang kalawakan na nilikha ng Diyos, at tinawag niya ang kalawakan na langit. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Noon ay ang kalawakan na langit ay wala pang tanglaw, kaya naglikha ang Diyos ng 2 tanglaw, upang maghiwalay ng araw sa gabi, ang malaki at ang maliit na tanglaw. Ang maliit na tanglaw, ito ang mga bituin, at inilagay niya ang mga bituin sa una hanggang sa pangatlong bahagi sa kataas-taasan ng mga bituin sa kalawakan na langit, kaya tinawag ang kalawakan, bituin sa langit. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglo sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit, upang tumanglo sa ibabaw ng lupa. At ito ang pangatlong kalangitan, ito ang nasa ibabaw ng lupa, na kung saan ang mapisan ang tubig na nasa silong ng langit. At umakyat ang ulap na galing sa lupa upang magpapaulan sa ilalim ng lupa, kaya ang nasa ibabaw ng ulap, na may mapisan na tubig, na nasa ilalim ng langit ng bituin, ay tinawag na alapaap sa langit. Ito ang pangatlong kalangitan. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubos sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At ang kadiliman ay kanyang ginawang mga kulendong sa palibot niya, na nagpisa ng tubig, ng masisingsing alapaap sa langit. Ito ang mga 3 kalangitan, ang luklukan ng Diyos, ang langit ng mga langit, ang kalawakan na langit, ang may mapisan na tubig, ang tinatawag na alapaap sa langit. Kung mayroong 3 kalangitan, at naglikha pa ng 7 kalangitan, ang bilang ng lahat ng mga kalangitan ay 10.
Kung ang pangatlong kalangitan ay nasa alapaap, ang kahulugan ay nasa ibaba ng alapaap ang pang-apat na kalangitan, hanggang aabot sa ilalim ng lupa ang panglima, at hanggang sa pang-sampung kalangitan. Bakit kailangan pang lumikha ang Diyos ng 7 kalangitan, samantalang may 3 kalangitan naman? Kapatid, walang patotoo ang mga salita nyo, sapagkat hindi nyo maipaliwanag kung anong may uri ang 7 kalangitan na sinasabi nyo. Kung ito ba ay kalupaan sa ibabaw ng alapaap sa langit, o kalupaan sa langit? Kapatid, paano kami maniniwala sa inyo, kahit na lang sa sinabi nyo na nasa pangalawang kalangitan si Jesus, dyan pa lang, nagsisinungaling na kayo. Kapatid, ito ang katotohanan, kung si Jesus ay nasa pangalawang kalangitan, bakit nakita ni Esteban si Jesus nang siya'y tumitig sa langit, nang siya'y pinagbabato ng mga Hudyo? Bago namatay si Esteban, nakita niyang bukas ang langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit, at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Kung nasa pangalawang kalangitan si Jesus, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa pangalawang kalangitan din, kapatid. Kung nasa pangalawang kalangitan ang Diyos at si Jesus, bakit hindi nakita ni Apostol Juan nang siya'y dinala ng anghel sa pangalawang kalangitan, nang ipinakita sa kanya ang mga tanda ng dragon, at ang babae na nakatayo sa buwan, at siya'y manganganak ng isang lalaki? At kinalagad ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, at hanggang sa kanyang luklukan. Nagalit ang dragon sa babae, sapagkat hindi niya nailamon ang kanyang ipinanganak na sanggol na lalaki, at hinabol ng dragon ang babae nang siya'y tumakas sa ilang, at inusig ng dragon ang babae, at ang nalabi sa kanyang binhi. Ipapaliwanag ko sa iyo, kapatid, kung ano ang mga kahulugan nito. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at mga may patutuo ni Jesus. Kapatid, ang dragon, ito ay si Satanas, at ang babaeng inusig ng dragon, ito ay ang iglesia ng Diyos, at ang mga binhi ng babae, sila ang mga taong nagpasakop sa iglesia. Nang si Esteban ay pinatay, yun ang unang pag-uusig sa iglesia, mula sa apostol hanggang sa mga kapatid sa iglesia, dahil sila'y nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at mga may patutuo ni Jesus. At ang sanggol na lalaki na inagaw ng anghel, at dinala hanggang sa Diyos, at hanggang sa kanyang luklukan, walang iba kundi si Jesus. Yun ang kahulugan, na nakita ni Esteban na nakatindig sa kanan ng Diyos. Na nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan. Kapatid, paano naging nasa pangalawang kalangitan si Jesus, ngunit ipinasakop sa kanya ng Diyos ang mga anghel, at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan sa kalangitan? Kapatid, si Jesus ay binuhay ng Diyos sa mga patay, at siya'y buhay magpakailan-kailanman, at siya'y babalik sa takdang panahon sa sanglibutang ito, upang maghari sa 1,000 taon. Alam mo, kapatid, ang iyong kaalaman ay galing sa kasinungalingan. Datapwat sa mga sinabi mo, na siya'y inakyat ng Diyos sa kalangitan upang iligtas sa kamatayan sa krus. Aking patutunayan sa iyo, kapatid, na hindi sa araw na iyon na inakyat si Jesus sa kalangitan, kundi kasama niya ang kanyang mga alagad nung siya'y umakyat sa langit. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama,
Datapwat magsipanatili kayo sa bayan, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania, at itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sila'y binasbasan. At nangyari, na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila, at dinala siya sa itaas sa langit. Kapatid, talagang napakasinungaling niyo, ang inyong bulang propeta ay ang puno, at kayo naman ang naging bunga nito.